Maligayang pagbabalik sa aking channel, kaibigan, para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsisimula ang serye sa isang ilustrasyon ng isang fairy tale na nagkukwento ng isang batang babae na nakatira sa isang kastilyo sa gitna ng kagubatan. Isang araw, lumabas ang dalaga sa kanyang kastilyo, nagbabalak na maghanap ng kaibigan. Gayunpaman, hindi lahat ay handang tanggapin ang kanyang presensya dahil siya ay itinuturing na isang halimaw. Dahil doon, labis siyang nairita at nagpas siyang mangisda mag-isa sa tabi ng lawa upang mailabas ang kanyang galit. Nakita ng babae ang isang batang lalaki na malapit ng malunod at iniligtas siya doon. Pagkatapos noon, sinundan siya nito kahit saan siya magpunta hanggang sa huli, ipinakita niya ang kanyang tunay na pagkatao, at natakot siya, pagkatapos ay nagpasya siyang iwan siya. Sa panahon ng kagipitan at kalungkutan na patuloy na bumabalot sa kanya. Ipinaalala sa kanya ng kanyang ina ang kanyang tunay na pagkatao, isang halimaw. Ang eksena ay lumipat sa kasalukuyan na nagpapakita ng isang lalaking nagngangalang Monsangte na dumaranas ng sakit sa pag-iisip. Dahil dito, madali siyang mawalan ng kontrol kung may bumabagabag sa kanya. Noong araw na iyon, si Sangtae, na nasa trabaho, ay nawalan ng kontrol at nagdulot ng kaguluhan sa kanyang pinagtatrabahuan. Bilang kanyang nakababatang kapatid, palaging apektado si Mon Gangtae sa kanyang kalagayan, na iba sa iba. Si Gangtae, na nagtatrabaho bilang caretaker sa psychiatric ward, ay may gwapong mukha. Kaya maraming mga babaeng pasyente ang naaakit sa kanya. Sa kabilang banda, isang babaeng nagngangalang Ko Moon Young, na nagtatrabaho bilang manunulat ng kwentong pambata, ay binisita ng isang batang babae na isa sa kanyang mga tagahanga. Gayunpaman, dahil sa kanyang medyo nakakatakot na ugali, ang batang babae ay umiyak sa takot habang ginagawa ang isang photo session kasama niya. Sa kabila ng kanyang kagandahan at tagumpay bilang isang manunulat, may kakaibang hilig si Moon Young na laging naaakit sa make and tab na matutulis na bagay at palaging kinukuha ang anumang gusto niya. Bilang isang sikat na manunulat na kumikita ng malaki para sa mga kumpanya ng pag-publish. Palagi siyang nakakakuha ng espesyal na atensyon mula sa CEO na si Mr. Lee, na handang i-escort siya. Isang araw, si Mr. Lee ay nakatanggap ng tawag mula sa isang babaeng nurse na nagngangalang Jury, isa sa mga nurse sa OK Psychiatric Hospital. Ikinwento niya ang tungkol sa kalagayan ng kalusugan ni Ko Dae-hwan, na walang iba kundi ang ama ni Moon Young. Napansin niyang lumalala ang kalusugan nito sa araw-araw. Ngunit mukhang walang pakialam si Moon Young, dahil para sa kanya, matagal nang pumanaw ang kanyang ama. Gayunpaman, ang head nurse ng OK Psychiatric Hospital, isang babaeng nagngangalang Park Hae-ja, ay humiling kay Jury na pumunta sa Seoul at makita ng personal si Moon Young upang ipaliwanag ang kalagayan ng kalusugan ng kanyang ama. Sa kabilang banda, si Sangtae, na may hobby sa pagguhit, ay talagang idolo si Moon Young. Ipinaalam sa kanya ni Gangtae na pupunta si Moon Young sa hospital kung saan siya nagtatrabaho, at plano niyang magbasa ng isang fairy tale sa mga bata. Nang marinig ito, balak ni Sangtae na pumunta doon para makita siya ng personal. Hindi nagtagal, naabutan ni Gangtae si Moon Young na naninigarilyo sa bakuran ng hospital at pinagalitan siya. Nang magsimula na ang palabas, nagsimulang magbasa si Moon Young ng mga fairy tale sa entablado. Kasabay nito, isang lalaking pasyente mula sa isang mental hospital ang nakatakas mula sa kanyang silid. Napilitan silang ihinto ang kaganapan at hiniling sa lahat ng mga bisitang naruroon na umalis sa lugar para sa kanilang kaligtasan. Si Moon Young, na inis na natigil ang palabas, ay nakita ang lalaking pasyente na kinuha ang isang batang babae. Ang batang babae ay lumabas na kanyang anak na babae, na plano niyang patayin bago niya kitilin ang kanyang sariling buhay. Pagkatapos ay hinabol siya ni Moon Young at sinubukan siyang pigilan. Pagkatapos ay nagalit siya at sinakal siya, na nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakaraan nang sinubukan siyang patayin ng kanyang ama sa pamamagitan ng pagsakal sa kanya. Nakarating doon si Gangtae sa tamang oras at iniligtas siya kaagad. Si Moon Young ay kumuha ng kutsilyo at sasaksakin ng pasyente. Sa kabutihang palad, nagawang pigilan siya ni Gangtae. Pagkatapos ng insidenteng iyon, ginawa siyang rason ng hospital para sa lahat ng kaguluhan. Kaya kinailangan siyang matanggal sa trabaho. Nang gabing iyon, si Jury, na dumating sa Seoul, ay pumunta kay Moon Young upang ipaalam ang kalagayan ng kalusugan ni Dae-hwan at humingi ng kanyang pirma para maoperahan nila ang kanyang ama. Pagkatapos ng maikling pakikipag-usap kay Jury, sa wakas ay handa na si Moon Young na ilagay ang kanyang lagda sa liham ng kasunduan upang ang kanyang ama ay agad na sumailalim sa operasyon sa pagtanggal ng tumor sa utak. Sa ibang lugar, si Gangtae, na nakalimutang humingi ng autograph ni Moon Young na ibigay kay Sangtae, pagkatapos ay hiniling sa kanyang matalik na kaibigan, si Jae-soo, na pirmahan ang kanyang pirma. Gayunpaman, si Sangtae nalaman niyang peke ang lagda.
Bago matulog, nagbabasa si Gang Tae ng storybook ni Moon Young na nagsasalaysay ng isang batang lalaki na kadalasang natatakot na gumawa ng isang bagay. Para sa ilang kadahilanan, pakiramdam niya na ang storyline sa fairy tale book ay halos kapareho ng kanyang buhay. Matapos basahin ang libro, marami siyang natutunan at naudyukan na maging matapang na harapin ang lahat ng mga problema. Sa kalagitnaan ng gabi, si Sang Tae ay may isa pang panaginip tungkol sa paru-paro na pumatay sa kanyang ina, na labis na ikinatakot niya. Kinabukasan, hiniling kay Gang Tae na pumunta sa kumpanya ng paglalathala upang makipagkita kay Mr. Lee, gustong pag-usapan ang insidenteng kinasangkutan nila ni Moon Young sa hospital noong nakaraan. Nang makita ang presensya ni Gang Tae, iniisip niya na gusto lang niyang gamitin ang insidente para kumita ng malaki. Gayunpaman, pumunta siya doon dahil gusto niyang makilala si Moon Young, ang babaeng matagal na niyang kilala. Sina Gang Tae at Moon Young ay tila magkakilala noong sila ay bata pa. Nung mga oras na yon, gusto niya talaga siya. Palagi niya itong sinusundan at sinisikap na mapalapit sa kanya hanggang sa huli, ipakita niya ang kanyang tunay na sarili, na labis na ikinatakot niya, at nagpasya siyang iwan siya. Hindi nagtagal, dumating si Mr. Lee kasama ang kanyang sekretarya, si Sung Jae. Pagkatapos ay inalok ni Mr. Lee si Gang Tae ng pera bilang kapalit. Pero tumatanggi lang siya. Pagkatapos ay kumuha si Moon Young ng isang fairy tale book na pinakabagong gawa niya at sumulat ng isang bagay sa isa sa mga pahina bago ibigay ang libro sa kanya. Ngunit lumalabas, hindi niya inilagay ang kanyang autograph sa libro, hiniling niya kay Gang Tae na pumunta sa kanyang pinakabagong paglulunsad ng libro kung talagang gusto niya ang kanyang autograph. Siyempre, ito ay labis na ikinatuwa ni Sang Tae. Kinagabihan, pumunta si Juri, ang kababata ni Gang Tae, upang makita siya at inalok siya ng trabaho sa OK Psychiatric Hospital sa Songjin City. Pagkarinig sa lugar na iyon ay nagpaalala sa kanya ng malagim na pangyayari na kumitil sa buhay ng kanyang ina ilang taon na ang nakararaan. Noong panahong iyon, natagpo ang pinatay ang kanyang ina. Nagkaroon ng pagkakataon ang kanyang kapatid na si Sang Tae na makita ang mukha ng salarin na pumatay sa kanilang ina. Gayunpaman, ang natatandaan lamang niya ay sinabi ng paru-paro na papatayin siya nito kapag nagsumbong ito sa pulisya. Upang maiwasang masaktan ng paru-paro si Sang Tae, nagpasya si Gang Tae na dalhin ang kanyang kapatid malayo sa Seongjin City. Bumalik sa kasalukuyan, hinalok ni Juri sina Gang Tae at Sang Tae na manatili sa kanyang bahay kung magpasya silang lumipat sa Songjin City, kaya hindi na nila kailangang maghanap ng ibang tirahan. Kinabukasan, nagpasya si Sang Tae na dumalo sa bagong book launch event ni Moon Young sa isang crowded center. Dahil sa napakaraming bisita ay pumila muna siya bago magsagawa ng fan meeting. Gayunpaman, may nangyaring insidente, kaya nawalan siya ng kontrol at nagdudulot ng kaguluhan. Nang makita ito, agad na sumugod si Gang Tae sa linya upang pakalmeyan ang kanyang kapatid. Pagkatapos ng insidente, hinintay ni Gang Tae na kumalma si Sang Tae, na nakakulong sa isang silid. Pagkatapos ay lumakad si Moon Young kay Gang Tae, at nakipag-usap sila sa isang maikling pag-uusap. Dumating ang isang kritiko ng libro at pinukaw siya tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina at ang katotohanan na ang kanyang ama ay kasalukuyang ginagamot sa isang mental hospital. Nagbanta ang lalaki na ikakalat ang kahihiyan sa pamilya ni Moon Young kapag tumanggi itong gumawa ng isang bagay na masaya sa kanya. Si Gang Tae, na walang oras na pigilan ang pangyayari, ay sinubukan pakalmeyan si Moon Young sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na yakapin ang sarili para kumalma siya. Ang bagay na iyon ay tinatawag na butterfly hug method. Pagkatapos ay hiniling ni Moon Young kay Gang Tae na maging kanyang tagapagligtas upang mapanatili siyang kalmado dahil siya ay napaka-irritable. Ngunit sa kasamaang palad, tinanggihan niya ang kanyang kahilingan, umaasang hindi na sila muling magkikita. Sa huli, nagpasya si Gang Tae at ang kanyang kapatid na lumipat sa Seongjin City. Sa kabilang banda, nalaman ni Moon Young ang tungkol sa plano ni Gang Tae na lumipat sa Seongjin City. Sa makatuwid, nagpasya si Moon Young na pumunta doon nang hindi sinasabi kay Mr. Lee. Nagtrabaho si Gang Tae bilang caregiver sa OK Psychiatric Hospital at nakita niya si Moon Young na sinasadyang sumalubong sa kanya. Ang direktor ng hospital na si Oh Ji Wang ay nagkwento sa kanya tungkol sa kanyang ama na may mga problema sa psychiatriko at kamakailan ay inoperahan upang alisin ang isang tumor sa utak. Gayunpaman, hindi pa rin gumagaling ang kondisyon ng kanyang kalusugan, kaya kailangan niyang sumailalim sa mesensinang paggamot. Sa gabi, dumating si Moon Young sa kanyang bahay, na madalas na tinatawag na Cursed Castle, sa gitna ng kagubatan. Ang bahay ay nakaset up sa gitna ng kagubatan para makapag-focus siya habang may sinusulat siya. Ang Cursed Castle ay matagal nang inabandona mula noong lumipat si Moon Young sa Seoul, at si Dae-hwan ay na-admit sa isang mental hospital. Kahit na napakaalikabok at natatakpan ng baging ang labas, nagpasya siyang manatili doon hanggat nasa Seongjin City siya. Sa kabilang banda, si Gang Tae, na nakatira ngayon sa bahay ni Juri kasama si Sang Tae, ay naghahaponan kasama ang kanyang ina, si Sundok, at Jesu, na tila lumipat sa kanya. Nag-set up pa si Jesu ng pizzeria at kinuha si Sang Tae bilang part-timer.
Malinaw, gusto ni Juri si Gang Tae, at gusto siya ng kanyang ina bilang kanyang manugang. Kinabukasan, sa OK Psychiatric Hospital ay may isang lalaking pasyente na nagngangalang Kwon Ki-do, na anak ng isang board member. Si Ki-do ay nagdurusa mula sa isang acute manic syndrome, na nagiging sanhi ng kanyang pagpasok sa isang mental hospital. Sa kabilang banda, nagpasya si Moon-young na magturo ng klase sa literatura at sa halip hiniling sa kanya ng direktor ng hospital na isama ang kanyang ama sa paglalakad. Habang bumibisita sa hospital, tinuturuan niya ang mga pasyente na masanay sa pagbabasa ng mga fairy tales, dahil ang mga fairy tales ay hindi mga hallucinogens na nagtatanim ng mga pangarap ngunit mga stimulant na nagbubukas ng katotohanan. Kaya naman, hinihiling niya sa kanyang mga pasyente na magkaroon ng lakas ng loob na harapin ang katotohanan upang makuha ang kaligayahan na gusto nila. Pagkatapos ng klase, sinubukan ni Moon-young na lapitan si Gang Tae, ngunit malamig siya sa kanya. Ang sabi niya ay isa itong hipokrito na laging nagtatago ng kanyang tunay na nararamdaman. Samantala, bumisita si Sang Tae sa OK Psychiatric Hospital at nakilala ang direktor ng hospital na humanga sa kanyang talento sa pagguhit. Dahil dito, hiniling sa kanya ni Jiwang na gumuhit ng eksena ng mental hospital sa isang pader at nangakong gagantimpalaan siya at handa siyang tuparin ang kahilingan ni Jiwang. Si Sang Tae pala ay palaging naglalaan ng pera, dahil naghahangad siyang makabili ng camping caravan para hindi na siya mahirapan sa paglipat ng bahay taon-taon at makapunta saan man nila gusto. Nang marinig ito, napakilo si Gang Tae at niyakap ang kanyang kapatid, sinabing wala siyang kailangan sa mundong ito basta't kasama niya ito. Isang araw, tumakas si Ki-do mula sa mental asylum ward at pinigilan ang sasakyan ni Moon-young sa pag-alis. Pagkatapos ay dinala niya siya sa lugar ng kampanya para sa kanyang ama, na tumatakbo para sa alkalde. Doon, gumawa ng gulo si Ki-do at sinabi sa lahat na palagi siyang inihihiwalay ng kanyang ama at iniisip na isa lamang siyang kahihiyan sa pamilya. Dahil sa kanyang ginawa, biglang inatake sa puso ang kanyang ama at kinailangang isugod sa hospital, habang siya ay nakatanggap ng isang malakas na sampal mula sa kanyang ina, na nagsabi sa kanya na labis itong nagsisisi. Gayunpaman, masaya si Ki-do na makatanggap ng sampal mula sa kanyang ina dahil itinuturing niya ang sampal bilang isang uri ng atensyon at pagmamahal mula sa kanya. Nang makita ito, naalala ni Gang Tae ang kanyang pagkabata kung saan binugbog siya ng kanyang ina dahil sa pagpayag na bugbugin siya ni Sang Tae. Naaalala ni Gang Tae ang kanyang ina, na palaging nag-aalaga kay Sang Tae, at hinihiling sa kanya na laging alagaan ang kanyang kapatid. Sa kasalukuyan, sinabi ni Mr. Lee kay Gang Tae na ang Zombie Kid, ang pinakabagong libro ni Moon-young, na ipinagbabawal dahil naglalaman ito ng mga ilustrasyon na masyadong malupit para basahin ng mga bata. Ikinalulungkot niya ito, kahit na, ayon sa kanya, ang Zombie Kid ay may magandang moral na mensahe. Nang hiningi ni Gang Tae ang moral na mensahe na nakapaloob sa fairy tale book na Zombie Kid, iminungkahi ni Moon-young na siya mismo ang magbasa nito at ibahagi ang kanyang opinyon sa libro. Matanda na raw siya para magbasa ng mga fairy tale ng mga bata. Gayunpaman, iniisip ni Moon-young na si Gang Tae ay parang isang bata na gustong mahalin. Sa huli, ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal sa kanya. Ngunit hindi niya ito pinansin at iniwan siya. Nang gabing iyon, nasa Cursed Castle na si Mr. Lee, hinihikayat si Moon-young na bumalik sa Seoul at magsulat muli. Ngunit tumanggi siya at hiniling sa kanya na manatili sa Cursed Castle kasama niya. Si Lee, na nakakaalam ng kasaysayan ng Cursed Castle, ay agad na tumanggi sa kanyang kahilingan at nagmamadaling umalis doon. Pagkatapos ay huminto siya sa pizzeria ni Jae-soo, kung saan nakita niya si Juri at na-inlove sa kanya. Kinabukasan, pumunta ang ama ni Ki-do sa OK Psychiatric Hospital para humingi ng kabayaran dahil napabayan ng mental hospital ang trabaho nila kaya nakatakas si Ki-do. Tila gusto niyang ikulong si Ki-do sa panahon ng kampanya dahil sa tingin niya ay isang kahihiyan si Ki-do na laging nagdudulot ng gulo at nakakahiya sa mabuting pangalan ng kanyang pamilya. Nang marinig ito, nagalit si Gang Tae, at binalaan ng ama ni Ki-do na ang bawat bata ay nararapat pansin at pagmamahal mula sa kanyang pamilya. Anuman ang kanilang kalagayan. Gayunpaman, ang ama ni Ki-do ay nairita sa halip at pagkatapos ay hinampil siya sa mukha. Ang insidente ng pambubugbog ay nakuhanan pala sa CCTV camera, at balak ni Jiwang na gamitin ito para takutin ang ama ni Ki-do at makalakam ng pondo para sa hospital. Sa kabilang banda, si Sang Tae, na naglilibot sa mental hospital para humanap ng magagandang tanawin, na sa kalaunan ay ipininta niya sa mga dingding, ay nakita si Moon-young, na nagkataong naroon. Laking gulat at tuwa niya nang makilala niya si Moon-young, na iniidolo niya. Kumuha sila ng larawan ng magkasama, at nagpinta siya ng napakagandang sketch ng kanyang mukha. Gayunpaman, si Gang Tae, nainis, pagkatapos ay hiniling kay Sang Tae na layuan si Moon-young. Malinaw, tumanggi si Sang Tae at piniling manatili doon kasama niya. Ang kanyang pagtanggi ay ikinairita ni Gang Tae, at hindi sinasadyang napatitig siya sa kanyang kapatid. Dinala siya ni Gang Tae at binalaan siya na huwag lumapit sa kanyang kapatid.
Ngunit sa halip, nagtanong si Monyang tungkol sa isang marka ng sampal sa mukha ni Gang Tae at pinilit siyang sabihin kung sino ang gumawa. Kahit na mukhang nag-aalala si Monyang, iniisip ni Gang Tae na hindi niya maiintindihan ang kanyang nararamdaman o ang sitwasyon na kinaroroonan niya, at pagkatapos ay iiwan siya. Pagkatapos nito, nagpa siya si Monyang na samahan ang kanyang ama sa isang paglalakbay tulad ng kanyang ipinangako. Gayunpaman, nang makita niya ang mukha nito, sinubukan pa niyang patayin si Monyang sa pamamagitan ng pagsasakal dahil inakala pa rin niya na isa itong halimaw. Alam na umaarte pa rin ang kanyang ama tulad ng dati, hindi na nakaimik si Monyang at napatawan na lamang siya ng malakas para matakpan ang kanyang kalungkutan. Ang pakikitungo ng kanyang ama ay naging dahilan upang siya ay malungkot at hindi na mamalayan, siya ay naglalakad ng mag-isa ng walang direksyon. Habang pauwi, nasulyapan ni Gang Tae si Monyang, ngunit pinili niyang iwasan ito. Pagdating sa bahay, nagsimulang magsisi si Gang Tae sa sinabi niya kay Monyang na sa tingin niya ay hindi nararapat. Pagkatapos ay kinuha niya ang Zombie Kid Fairy Tale book ni Monyang at sinimulang basahin ito. Napaluha siya nang maalala ang kanyang ina matapos basahin ang librong iyon. Di nagtagal pagkatapos, dumating si Jae-soo at sinabi kay Gang Tae ang tungkol kay Monyang na sinakal ng sarili niyang ama. Nag-aalala tungkol sa kanyang kalagayan, si Gang Tae ay nagmamadaling umalis upang hanapin ang kinaroroonan ni Monyang. Sa pagbuhos ng ulan, sa wakas ay nahanap na niya ito at pagkatapos ay dinala siya sa malapit na motel. Gayunpaman, dahil walang pera o cellphone ng dalawa, dinala niya ito sa kanyang lugar. Sinubukan ni Gang Tae na itago ang kinaroroonan ni Monyang mula sa lahat ng nakatira doon, kabilang sina Sang Tae at Jae-soo. Sa kabilang banda, sa halip ay sinasamantala niya ang diskarteng iyon at sinubukan siyang akitin. Kinabukasan, mukhang nagulat si Juri, nang malaman na naroroon si Monyang. Sinabi ni Juri na nakatira siya sa kanyang bahay. Pagkarinig nito, ayaw magpatalo ni Monyang at sinabing kanya na si Gang Tae dahil nagtapat na ito ng nararamdaman para sa kanya. Pagkatapos ay nag-away sila hanggang sa dumating si Gang Tae para awatin sila. Sinabihan si Monyang na umuwi sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng pamasahe sa taxi. Samantala, sa Seoul, nalilito si Mr. Lee sa mga problemang dumarating at umalis, isa na rito ang pag-angkin ng isang kritiko na humihingi ng kabayaran. Para sa insidente na naging dahilan upang may sugod siya sa hospital at magpagamot ng masinsinan. Pagkalipas ng ilang araw, binisita ni Mr. Lee si Monyang sa First Castle, at sa pagkakataong ito ay inimbitahan din niya si Sung Jae. Ipinaalam ni Mr. Lee kay Monyang na ang kanyang kumpanya ay nabangkarot at napilitang i-cash out ang deposito sa gusali upang magbayad ng mga pinsala. Sinabi niya na siya ang tanging pag-asa na mayroon siya ngayon upang tulungan siya mula sa kanyang pagkalugmok. Gayunpaman, tumanggi si Monyang na maging pag-asa para kay Mr. Lee at sa halip ay sinabihan siyang umalis ng bahay. Sa OK Psychiatric Hospital, isang babaeng pasyente na nagngangalang Yoonja ang nagnanais na ipakilala si Gang Tae sa kanyang anak na babae. Dahil gusto niyang makakuha ang kanyang anak na babae ng gwapo at mabait na asawang tulad niya. Gayunpaman, magalang niyang tinanggihan ang mga gusto nito at umalis. Nakita ni Gang Tae si Juri, na sa wakas ay nagtapat ng kanyang nararamdaman para sa kanya. Pagkarinig nito ay bigla siyang humingi ng tawad sa kanya dahil sa tingin niya ay hindi niya deserve ang pagmamahal at atensyon na ibinigay nito sa kanya. Kung tutuusin, napakabait niya sa kanya. Kahit na tinatanggihan niya ang kanyang pag-ibig, hiniling ni Juri sa kanya na manatili sa kanyang bahay. Samantala, si Sang Tae, nagagawa na sana ng unang scribble sa dingding na kanyang ipipinta, ay nagulat kay Monyang, na pagkatapos ay inanyayahan siyang pumunta sa isang lugar. Dinala niya siya sa kanyang bahay, kung saan inalok niya siya ng trabaho bilang isang ilustrador para sa isang fairy tale book na kanyang isusulat. Nang walang pag-iisip, tinanggap ni Sang Tae ang trabaho, lalo na pagkatapos ipaalam sa kanya ni Monyang na siya at si Gang Tae ay kinakailangang tumira kasama niya sa First Castle. Dahil alam niyang dinala ni Monyang si Sang Tae, agad siyang tinawagan ni Gang Tae at tinanong kung nasaan siya. Ipinaalam niya sa kanya na sila ay nasa First Castle, at sa kanyang pagtataka, nalaman ni Gang Tae ang tungkol sa lugar. Naalala ni Monyang ang kanyang pagkabata noong siya ay nanirahan sa First Castle kasama ang kanyang mga magulang. Sa kabila ng paninirahan sa isang marangal at marangyang kastilyo, lagi niyang nararamdaman na nakakulong siya dahil lagi siyang pinagbabawalan ng kanyang ina na lumabas. Iniisip ng kanyang ina na napaka-espesyal niya para makipag-ugnayan sa mga ordinaryong tao. Kaya naman, lagi siyang umaasa na may darating na prinsipe para iligtas siya. Isang araw, pumunta doon si Gang Tae na may dalang isang bangkos ng mga bulaklak. Nakita ni Monyang ang kanyang pagdating, mukhang masaya, at agad na tumakbo para salubungin siya. Gayunpaman, sa pananakot ng kanyang ina, napilitan si Monyang na maging bastos sa kanya at pinalayas siya sa kanyang bahay. Bumalik sa kasalukuyan, sa wakas ay nakarating si Gang Tae sa First Castle at natagpuan si Sang Tae na mahimbing na natutulog sa isang sofa. Alam na niya ang tunay na pagkatao ni Monyang mula sa unang pagkikita.
Ngunit sinubukan niyang iwasan siya at nagkunwaring hindi siya nakikilala. Pagkatapos ay pinasalamatan siya ni Gang Tae sa pagliligtas sa kanyang buhay at humingi ng paumanhin sa pagliyos, kahit na siya ang una niyang nagustuhan. Pagkatapos nito, sinabi ni Gang Tae kay Monyoung na gusto niyang tapusin ito, pagkatapos ay umalis. Gayunpaman, hindi niya ito hahayaang iwan siya at hinabol siya hanggang sa muntik na siyang mahulog sa hagdan. Pagkatapos ay hiniling ni Monyoung kay Gang Tae na manatili kasama niya sa Cursed Castle, ngunit tumanggi siya hanggang sa tuluyang magising si Sang Tae at sinabi sa kanya na mula ngayon, dapat silang manatili sa Cursed Castle kasama niya, dahil pumirma siya ng kontrata bilang isang ilustrador. Si Gang Tae, na nakarinig nito, ay agad na nagalit at pinunit ang kontrata, na ikinagalit ni Sang Tae at sinaktan siya. Pagkatapos ay namagitan si Monyoung, binibigyan si Gang Tae ng pagpipilian, kung tumanggi siyang manirahan sa Cursed Castle at iiwan si Sang Tae sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, o patuloy niyang sasamahan ang kanyang kapatid sa buong buhay niya at maninirahan sa kanila. Nahaharap sa isang mahirap na pagpipilian, naalala ni Gang Tae ang nakaraan, na palagi siyang pinapagalitan at sinisisi ng kanyang ina kung may nangyaring masama kay Sang Tae. Nakaramdam siya ng inis, saka lumabas ng bahay, umaasang mamatay ang kanyang kapatid. Na parang alam na malungkot ang kanyang kapatid, pagkatapos ay hinabol ni Sang Tae si Gang Tae, at sa huli, magkasama silang naglalaro sa nagyayelong lawa. Gayunpaman, naganap ang isang insidente na naging sanhi ng pagkahulog ni Sang Tae sa lawa. Tumakas si Gang Tae, naiwan ang kanyang kapatid. Ngunit pagkatapos, bumalik siya muli at sinubukang iligtas siya. Matapos mailigtas ni Gang Tae, lumayo na lang si Sang Tae, kahit alam niyang nasa tubig pa si Gang Tae dahil nadulas at nahulog. Si Monyoung, na nakakita ng insidente mula sa malayo, ay nagpa siya na tulungan si Gang Tae, iyon ang una nilang pagkikita. Sa kasalukuyan, nagpa siya si Gang Tae, na suportahan ang kagustuhan ni Sang Tae na maging isang ilustrador at lumipat sa Cursed Castle. Sa kabilang banda, tila hindi sumasang-ayon si Mr. Lee sa desisyon ni Monyoung na kunin si Sang Tae bilang illustrator, dahil mayroon itong autism at mayroon itong personality disorder. Gayunpaman, sinabi ni Monyoung na hindi kailangang mag-alala si Mr. Lee tungkol doon, dahil si Gang Tae ang kanilang magiging safety pin. Bukod pa riyan, tila naiinis sina Jae-soo at Juri matapos nilang malaman na lilipat ang magkapatid sa bahay ni Monyoung. Isang gabi, nakita ni Sang Tae na bukas ang pinto patungo sa piitan at nagpas siyang tingnan ito. Ngunit pagkatapos, lumitaw si Monyoung at sinabihan siyang umalis doon, palayo sa hagdan patungo sa basement. Pagkatapos ay nagkwento siya ng isang nakakatakot na kwento tungkol sa isang lalaking may asul na balbas na nakatira mag-isa sa isang marangyang kastilyo sa gitna ng kagubatan. Dahil sa kakaiba niyang balbas, iniiwasan ng lahat ang lalaking may asul na balbas hanggang sa lumitaw ang isang kawawang babae na kalaunan ay naging asawa niya. Siya ay tumingin mabuti sa kanyang asawa at ipinagkaloob ang anumang nais nito, maliban sa isang bagay, ang pagpasok sa piitan ng kastilyo. Gayunpaman, isang araw ay hindi pinansin ng asawa ang babala ng kanyang asawa at binuksan ang bodega, na lumabas na puno ng mga bangkay ng mga babae, na walang iba kundi ang mga asawa nito, na hindi pinansin ang mga babala ng lalaking may asul na balbas. Pagkatapos ay pinayuhan ni Gang Tae ang kanyang nakatatandang kapatid na sundin ang utos ni Monyoung. Dahil ito ang kanyang bahay, at doon lamang sila nakatira bilang mga empleyado ng kontrata. Maya-maya, si Sang Tae, halos tapos na sa kanyang pagpipinta, ay nakatanggap ng mungkahi mula sa direktor ng hospital, na gustong magpinta siya ng butterfly. Gayunpaman, hindi niya ito maipinta dahil sa kanyang matinding trauma tungkol sa paglitaw ng paru-paro noong gabi ng pagpatay sa kanyang ina. Sa kabilang banda, pakiramdam ni Monyoung na nasa hospital ay may lihim na nagmamasid sa kanya. Nang sinubukan niyang harapin ang tao, ito pala ay si Yoonja, na nagsasabi sa kanya na siya ang kanyang ina. Nang marinig ang kanyang mga salita, labis na nagulat si Monyoung at naisip na ang kanyang ina ay hindi namatay at nagpa-plastic surgery. Gayunpaman, sa wakas ay napagtanto niya na si Yoonja ay hindi ang kanyang ina, at siya ay nagngangalit lamang dahil sa kanyang mental na estado. Gayunpaman, madalas na iniinis ni Yoonja si Monyoung sa pamamagitan ng pagsasabi na siya ay kanyang anak, kaya napilitan siyang sabihin kay Yoonja na ang kanyang ina ay namatay sa kakilakilabot na mga pangyayari at hiniling kay Yoonja na huwag mangarap na maging kanyang ina. Matapos marinig ang kanyang masasakit na salita, biglang nawalan ng malay si Yoonja. Nang gabing iyon, pinangarap ni Monyoung na makilala ang kanyang ina, na humihiling sa kanya na maging isang mabuti at masunuring anak. Ngunit pagkatapos, agad na nagalit ang kanyang ina nang malaman niyang pinayagan ni Monyoung sina Gang Tae at Sang Tae na manatili sa Cursed Castle. Sa kanyang panaginip, sinabi ng kanyang ina na sasaktan niya ang kanyang tagapagligtas na prinsipe. Si Monyoung, na natatakot na harapin ang kanyang ina, ay napaiyak lamang at naninigas sa kanyang kama hanggang sa tuluyang pumasok si Gang Tae sa kanyang silid at sinubukan siyang pakalmayan. Gayunpaman, sa pagkabigla mula sa kanyang bangungot, hiniling niya sa kanya na umalis doon at iligtas ang kanyang sarili.
Sa halip, niyakap niya ito ng mahigpit at sinabing hindi niya ito pababayaan. Kinabukasan, nagpa siya si Gang Tae na magpahinga, dahil hindi pa ganap na gumagaling ang kondisyon ni Moon-young. Siya at si Sang Tae ay nagtungo sa bayan at bumili ng gamot kay Moon-young. Sa kabilang banda, laging natatandaan ni Moon-young ang mga salita ng kanyang ina na sumasagi sa kanyang panaginip. Gusto niyang makalaya sa anino ng kanyang ina, ngunit hindi man lang niya magawang gupitan ang sarili niyang buhok, dahil naalala niya ang utos ng kanyang ina na ipinagbabawal siyang gupitan ito. Hindi nagtagal, dumating si Mr. Lee sa Cursed Castle at sinubukang pilitin si Moon-young bumalik sa Seoul. Nang mapansin niyang naghahalusinate ito habang nananatili sa kanyang bahay. Gayunpaman, tumanggi siyang umalis at nagpumiglas, sa kalaunan ay itinulak siya sa hagdan. Kasabay nito, nakita ni Gang Tae, na kararating lang sa bahay, ang insidente at nagawa niyang iligtas si Mr. Lee. Pagkatapos ay hiniling niya kay Mr. Lee na umalis habang inaalagaan niya si Moon-young. Pagkatapos, dinala ni Gang Tae si Moon-young upang lumabas para makalimutan niya ang trauma ng bangungot na naranasan niya. Pagkatapos ay gumugugol sila ng oras na magkasama at gumawa ng ilang masasayang bagay. Dahil doon, iniisip niyang nagde-date sila, pagkatapos ay hiniling niya na makipag-date sa kanya. Gayunpaman, tumanggi si Gang Tae. Buong araw niyang sinasamahan si Moon-young dahil gusto niyang i-comfort ito para hindi na niya isipin ang bangungot na nangyari kagabi. Sa kabilang banda, si Mr. Lee, na bigo, ay piniling uminom ng mag-isa. Ngunit pagkatapos, napagtanto niya na naroon din si Juri at umiinom ng mag-isa dahil nagseselos siya kay Moon-young na kasama si Gang Tae. Kinabukasan, nakita ni Gang Tae ang direktor ng hospital sa kanyang silid at ibinunyag na si Moon-young ay nagkaroon ng mga bangungot at mataas na lagnat dahil palagi niyang iniisip na si Yoon-jung nga ang kanyang ina. Pagkatapos ay ikinwento ni Ji-wang ang tungkol sa ina ni Moon-young, si Do Wei-jae, isang misteryosong manunulat na naiulat na nawawala habang tinatapos niya ang huling volume ng kanyang paparating na nobela na pinamagatang It Murder of the Witch of the West. Kalaunan ay inihayag na patay na si Wei-jae matapos mawala sa loob ng 5 taon. Sa kabilang banda, sa wakas ay nabawi ni Yoon-jung ang kanyang memorya at sinabi kay Gang Tae na ang kanyang anak na babae ay patay na. Ang shawl na palagi niyang suot ay regalo ng kanyang yumaong anak na babae. Gayunpaman, dahil napakahirap ng kanilang kalagayan noon, labis na nagalit si Yoon-jung at pinagalitan ang kanyang anak na babae dahil sa pag-aaksaya ng pera, at ang higit na ikinalungkot niya ay nasabi na niya na ayaw niya sa isang anak na katulad niya. Nang marinig ang mga salitang iyon, umalis ang kanyang anak, umiiyak at nagpipigil ng pagkabigo. Ngunit pagkatapos, isang aksidente ang nangyari at agad na namatay ang kanyang anak na babae. Dahil sa panghihinayang ni Yoon-jung, naisip ni Gang Tae ang kanyang ina, na nakikita lamang ang kanyang sarili bilang tagapagtanggol ni Sang Tae. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Gang Tae si Jae-soo para ipagtapat ang kanyang nararamdaman at iniisip kung naawa ang kanyang ina sa pagmamaltrato sa kanya. Hindi nagtagal, dumating doon ang nanay ni Juri at sinabing napakahirap maging single mother, lalo na ang ina ni Gang Tae. Na kailangang magpalaki ng 2 anak na walang asawa, na ang isa ay autistic na anak pa. Pagdating sa bahay, nakita ni Gang Tae si Moon-young na nakatulog sa paghihintay sa kanya. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng isang maliit na manika na pinangalanan niyang Mang Tae. Noong una, ginawa niya ang manika para kay Sang Tae, na palaging binabangungot. Pagkatapos ng kamatayan ng kanyang ina, sa pagkakataong ito, ibinibigay niya ang manika kay Moon-young para makatulog ito ng mahimbing. Bago matulog, niyakap ni Gang Tae si Sang Tae at sinabing maaari siyang bumisita sa isang kainan, kung saan kasama niya si Sang Tae at ang kanilang ina. Si Sang Tae, na tila hindi pa natutulog, ay nagsabi sa kanya na ang kainan ay ang paboritong lugar ni Gang Tae. Kaagad, naalala ni Gang Tae na madalas silang pumupunta doon dahil sa kanyang kagustuhan. Pag-uwi mula roon, pakiramdam ni Gang Tae ay hindi siya nakakakuha ng atensyon mula sa kanyang ina. Pero sa malas, mahal na mahal siya nito at niyayakap ng buong pagmamahal. Ang mga alaalang ito ay hindi na niya napigil ang mapaluha dahil sa sobrang pagkamis niya sa kanyang ina. Kinabukasan, si Moon-young, galit na pansamantalang nasuspindi ang klase sa literatura, ay naglibot sa hospital upang hanapin ang kinaroroonan ni Ji-wang. Gayunpaman, nakita niya si Yoon-jung, humihingi ng paumanhin kay Moon-young sa pag-aangkin na siya ang kanyang ina. Tinanggap niya ang paghingi ng tawad ni Yoon-jung, pagkatapos ay hiningi ang kanyang alampay at isinuot ito. Nakapagtataka, napakagaan ng pakiramdam ni Yoon-jung nang habarin niya ang alampay na para bang natanggal ng buo ang mabigat na pasanin sa kanyang mga balikat. Pagkatapos ay pinuri ni Gang Tae si Moon-young sa pagtulong kay Yoon-jung na harapin ang katotohanan at itigil ang panghihinayang na bumabagabag sa kanyang puso. Pagdating sa bahay, humiwalay si Moon-young sa anino ng kanyang ina sa pamamagitan ng paggupit ng kanyang buhok, at tinulungan siya ni Gang Tae na magpagupit. Isang araw, nagkaroon ng seizure si Dae-hwan at sinabi kay Gang Tae na ang kanyang asawa, na inakala niyang patay na, ay buhay pa at nasa OK Psychiatric Hospital.
Pagkatapos ay sinuri ng direktor ng hospital ang footage ng CCTV camera upang malaman kung bakit nagkakaroon ng seizure si Daewon, at kung gaano siya nagulat nang makita niya ang isang babaeng pasyente na nagngangalang Park Okay-ran na kumakanta ng kanta. Pagkatapos ay tinanong niya si Okay-ran tungkol sa kantang kinanta niya habang naglalakad papuntang banyo. Gayunpaman, itinanggi niya ito. Sa ibang lugar, si Mr. Lee, na lalo pang umibig kay Juri matapos siyang iuwi kanina, sinubukan niyang alamin ang tungkol sa kanya sa tulong ni Sung Jae. Gayunpaman, tahasang ipinaalam ni Sung Jae na si Gang Tae ay mas gwapo pa kaysa kay Mr. Lee. Ang ina ni Juri ay nagtatrabaho bilang isang kusinero sa OK Psychiatric Hospital. Sinabi sa kanya ni Mr. Lee ang tungkol sa kanyang problema. Pagkalipas ng ilang araw, hindi sinasadyang nahuli ni Gang Tae ang dalawang pasyente, isang babaeng nagngangalang A-Room at isang lalaking nagngangalang Jung Tae, na matagal nang may lihim na relasyon at gumagawa ng ilang masasayang bagay ng magkasama. Binabalaan sila ni Gang Tae na wakasan ang kanilang relasyon, gaya ng ipinagbabawal ng hospital. At isa sa kanila ay ililipat sa ibang mental hospital kung malalaman ng hospital ang kanilang relasyon. Pagkatapos ay iminumungkahi ni Gang Tae na sina Jung Tae at A-Room mas pagtuunan ng pansin ang kanilang ginagawang paggamot sa hospital para mabilis silang gumaling at makalabas sa hospital. Para wala nang makahadlang sa kanilang relasyon. Pagdating sa bahay, nagulat si Gang Tae kay Moon-young at Sang Tae na nakipag-away dahil kay Mang Tae. Agad siyang nakialam at sinubukang hikayatin si Sang Tae na ibigay si Mang Tae kay Moon-young dahil hindi ito sa kanya. Sa wakas binigay na ni Sang Tae si Mang Tae kay Moon-young. Habang inaayos ni Gang Tae si Mang Tae, na sinira nila, biglang nakatulog si Moon-young sa kandungan niya. Pagkatapos ay inilalagay niya siya sa sofa at tinakpan habang inilalagay ang manika na si Mang Tae. Nangako si Gang Tae na laging paprotektahan at aalagaan si Moon-young. Kinabukasan, napagtanto iyon ni Sundok na gusto ni Mr. Lee ang kanyang anak. Pagkatapos ay hiniling kay Juri na bigyan siya ng pagkakataon dahil sa tingin niya ay mabuti siya. Sa kabilang banda, si Sundok ay naiirita kay Gang Tae dahil sa pagtanggi sa kanyang anak, pero mas naawa siya kay Moon-young. Nang marinig ito, muling sinabi ni Juri sa kanyang ina na hindi siya susuko sa kanyang pag-ibig para kay Gang Tae. Sa hospital, pinasalamatan ni Jung Tae si Gang Tae sa hindi pag-uulat sa kanila ni A-Room sa hospital. Biglang sumalubong sa kanya ang dating asawa ni A-Room at pinilit itong bumalik sa kanya. Gayunpaman, A-Room, na sobrang na-trauma sa ginawa sa kanya ng ex-husband, parang takot na siya. Si Moon-young, na nagkataong naroon, sinusubukang pigilan ang lalaki. Ngunit sa halip ay isang malakas na sampal ang natanggap niya mula sa kanya. Dumating si Gang Tae at binugbog ang lalaki pagkatapos ng pangyayaring iyon. Dumating ang pamilya ni A-Room sa hospital at balak siyang iuwi dahil sa tingin nila ang hospital ay nagpabeyo sa pag-aalaga. Dahil sa aalis na si A-Room, si Jung Tae ay nakaramdam ng labis na kalungkutan at hindi napigilan ang kanyang mga luha. Sa kabilang banda, para sa pagsira ng mga alituntunin pagkatapos atakehin ang pamilya ng isang pasyente, nasuspindi si Gang Tae sa kanyang ginawa. Gayunpaman, masaya at gamaan ang pakiramdam niya dahil first time niyang magpahayag ng kanyang nararamdaman. Inimbitahan ni Gang Tae si Moon-young na magpiknik kasama niya sa isang buong araw, na tinanggap naman niya. Bago umalis, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jiwang na humihiling sa kanya na pumunta sa isang lugar para salubungin siya. Nalaman ito ni Jiwang na lalabas si Gang Tae kasama si Moon-young. Pagkatapos ay sinabi niya kay Gang Tae na wala pang pulis na kayang kumpirmahin ang pagkamatay ni Do Hwee-jae, kaya maaaring muling lumitaw si Hwee-jae at target ang kanyang anak na babae at ang kanyang asawa. Kaya naman hiniling niya kay Gang Tae na laging protektahan si Moon-young. Pagkatapos nito, sina Gang Tae at Moon-young mamasyal at kumuha ng litrato ng magkasama. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jung Tae na nagsasabi na pumunta siya sa isang inn. Pagdating doon, sinabi ni Jung Tae kay Gang Tae na ipinagpalit niya ang kanyang day off sa isang matandang lalaki na nagngangalang Pilwong, para makita niya si A-Room. Dahil umalis sila ni A-Room nang wala paghahanda, tinawagan ni Jung Tae si Gang Tae, nagnanais na humiram ng pera upang bayaran ang upa sa loob ng isang gabi. Sa sumunod na umaga, ginulat ni Gang Tae si Moon-young sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang bangkos na mga bulaklak at pagkatapos ay hinahalikan siya. Samantala, si Jung Tae, na malapit nang tumakas kasama si A-Room, ay pinili na itigil ang kanyang intensyon. Dahil napagtanto niya na hindi pa siya gumaling sa kanyang alkoholismo at bumalik sa hospital kasama si Gang Tae. Nangako siya kay A-Room na makikita niya ito sa sandaling siya ay ganap na gumaling. Pagdating sa hospital, sinabi ni Jung Tae kay Pilwong ang lahat, kasama ang kanyang pagkikita kasama sina Gang Tae at Moon-young. Gayunpaman, lingid sa kanilang kaalaman, isa sa mga lalaking tagapag-alaga, si Cha-young, narinig ang kanilang pag-uusap at nagpakalat ng chismis tungkol sa pagpapakasal ni Gang Tae at Moon-young.
Narinig ito ni Sangtae, pagkatapos ay nagalit ng husto. Si Sangtae ay hindi naniniwala sa mga salita ng kanyang kapatid, at sa halip ay naalala ang nakaraan sa pamamagitan ng pagbubunyag sa lahat na minsan ay gusto ni Gangtae na mamatay siya dahil puro lang ito problema sa kanya. Malakas pa nang sabi ni Sangtae na minsan gustong patayin siya ni Gangtae. Nang marinig ito, agad na nabigla si Gangtae at umiyak sa pagkadismaya. Pagkatapos, dinala si Sangtae sa treatment room at huminahon pagkatapos uminom ng gamot. Gayunpaman, mukhang bigo pa rin si Gangtae, kahit na sinabi sa kanya ni Moon-young na hindi niya ito kasalanan dahil, sa huli, nagpasya siyang iligtas si Sangtae. Ganunpaman, nararamdaman pa rin ni Gangtae nagkasala siya dahil gusto niyang mamatay si Sangtae. Sinisisi pa niya si Moon-young sa pagligtas sa kanya noong araw na iyon. Kinabukasan, nagtanong si Jiwang, alam na gumaling na ang kalagayan ni Sangtae siya ay lumabas ng treatment room. Gayunpaman, tumanggi siya at piniling manatili doon dahil galit pa rin siya kay Gangtae. Pagkatapos ay pumunta si Jae-soo doon upang bisitahin siya muli at dinalhan siya ng pizza. Pagkatapos nito, pumunta si Jae-soo kay Gangtae dahil nag-aalala siya sa kanyang matalik na kaibigan. Si Gangtae ibinunyag kay Jae-soo na kaya niyang gawin ang mga bagay na lagi niyang gustong gawin sa unang pagkakataon at iniisip makakamit niya ang anumang gusto niya. Hindi nagtagal, pumunta si Moon-young sa hospital para makita si Gangtae dahil hindi siya umuwi. Gayunpaman, nang magkita sila, hiniling niya sa kanya na umalis dahil pinili niya si Sangtae at sinabi na ang kanyang kapatid ay ang lahat sa kanya. Sa kabilang banda, binisita ni Hengja si Sangtae at binigyan siya ng stuffed dinosaur na nagpapasaya sa kanya. Pagkatapos, inanyayahan siya ni Sunduk na bumalik sa kanyang tahanan, habang si Juri ay humihiling kay Gangtae na umuwi kasama ang kanyang kapatid. Si Gangtae pagkatapos ay hiniling kay Juri na pumunta sa bahay ni Moon-young at kumuha ng damit dahil, pansamantala, siyang titira sa bahay ni Juri kasama ang kanyang kapatid. Nang gabing iyon, pumunta si Gangtae kay Sangtae at humingi ng tawad. Humingi ng paumanhin si Gangtae habang umiiyak hanggang sa tuluyang mapatawad ni Sangtae ang kanyang nakababatang kapatid. Samantala, si Juri, na pumunta sa bahay ni Moon-young para kumuha ng damit, ay umiinom hanggang nalasing, kaya lumapit si Mr. Lee para sunduin siya. Kinabukasan, si Gangtae, na masama ang pakiramdam, ay pinilit ang sarili na magtrabaho. Sa hospital, muling narinig ni Daewon, na nasa parke, ang kanta ng kanyang asawa, at ang taong kumakanta ng kanta ay walang iba kundi si Okay-ran. Sa kabilang banda, pinuntahan ni Moon-young ang ina ni Juri at hiniling sa kanya na gumawa ng seaweed soup dahil kaarawan niya. Hindi nagtagal, dumating sina Mr. Lee at Sung Jae at binigyan ng regalo sa kaarawan si Moon-young. Pagkatapos, pumunta siya kay Sangtae at hiniling na bumalik siya sa kanyang bahay, ngunit tumanggi ito at tinawag siyang sinungaling. Samantala, tumakas si Okay-ran mula sa hospital, na nagawang patumbahin si Choyong. Sinabi niya sa iba na bago umalis, sinabi ni Okay-ran magkikipagkita siya sa isang tao. Sa kabilang banda, si Gangtae, na nagbabasa lang ng mga mensahe mula kay Moon-young, na nagsasabi na ngayon ay isang espesyal na araw para sa kanya. Napagtanto na maaaring si Okay-ran sundan siya at nagmamadaling pumunta sa Cursed Castle. Tama ang hula ni Gangtae, at naroon si Okay-ran sa bahay ni Moon-young para batiin siya ng maligayang kaarawan. Nakaramdam ng kainahinala kay Okay-ran, tinanong ni Moon-young kung bakit siya pumunta sa kanyang bahay. Pagkatapos ay sinabi niya kay Moon-young na siya ay isang malaking tagahanga ni Do Hwi-jae o ang kanyang ina, at ang layunin niya sa pagpunta doon ay batiin siya ng maligayang kaarawan. Ang makitang hinawakan ni Okay-ran ang kanyang mga gamit ng walang pahintulot ay agad na nagalit kay Moon-young, at sila nagkaroon ng kaunting pagtatalo na ikinagalit ni Moon-young. Nag-aalalang si Gangtae sa wakas dumating sa bahay ni Moon-young, ngunit hindi niya mahanap si Okay-ran kahit saan. Matapos makita si Moon-young, niyakap niya ito, gusto niyang malaman kung nasaan si Okay-ran. Sinabi ni Moon-young kay Gangtae na umalis si Okay-ran sa kanyang bahay. Naiya si Moon-young na sinabi sa kanya na umalis doon dahil hindi siya talagang nagmamalasakit sa kanya. Gayunpaman, hindi pinapansin ni Gangtae ang mga salita ni Moon-young at dinamat ang sugat sa kamay. Sinabi niya sa kanya na namimiss niya siya ng gusto at pagkatapos ay hinahalikan siya bilang regalo sa kanyang kaarawan. Nang maghalikan sila, napansin ni Moon-young na may mataas na lagnat si Gangtae, kaya inalagaan niya ito. Sobrang komportable ang pakiramdam niya dahil, sa unang pagkakataon, may nagmamalasakit at nag-aalaga sa kanya. Kinabukasan, ikinwento ni Gangtae ang trauma na pinagdaanan ni Sangtae, na hiniling sa kanila na lumipat sa ibang lugar tuwing tagsibol. Inihayag niya na sa gabi ng pagpatay sa kanyang ina, si Sangtae lang ang saksi na nakakita sa mukha ng salarin. Gayunpaman, nakaramdam ng labis na takot, hindi malinaw na may larawan ni Sangtae ang mukha ng pumatay, at tinutukoy lamang ang taong iyon bilang butterfly. Kadalasan ay may mga bangungot na kailangan nilang lumipat sa ibang lugar sa tuwing nakakaramdam siya ng pananakot at iniisip na may darating na paru-paro at papatayin siya.
Sa makatuwid, si Gang Tae ay dapat palaging kasama ni Sang Tae. Pero sa kabilang banda, gusto rin niyang makasama si Moon Young. Nang marinig ito, nagkusa siyang hikayatin si Sang Tae na bumalik sa Cursed Castle. Pagkatapos binisita ni Moon Young si Sang Tae sa pizzeria ni Jae-soo at sinabi sa kanya na na-inspire siyang lumikha ng isang kwento batay sa kanyang pagguhit. Gayunpaman, tumanggi pa rin si Sang Tae na bumalik sa kanyang bahay, sa pag-aakalang kukunin niya si Gang Tae. Isang inis na Moon Young ang nagbanta kay Sang Tae na magbabayad ng multa dahil sa paglabag sa kanilang kontrata. Pagkatapos nito sinabi sa kanya ni Gang Tae na inabot ng 10 taon si Jae-soo para mapalapit kay Sang Tae. Samantala, maaaring kailanganin niya ng mas maraming oras dahil si Sang Tae alam na niya ang masamang panig niya. Iminumungkahi ni Gang Tae na subukan ni Moon Young na kumbinsihin si Sang Tae na hindi niya ilalayo si Gang Tae sa kanya at sa halip ay gusto silang sumama bilang bahagi ng kanilang pamilya. Sa kabilang banda, hiniling ni Heng Jo sa iba pang mga nurse na linisin at ayusin ang mga gamit ni Okay-ran dahil malapit na silang tumanggap ng isang bagong pasyente. Sinabi ni Jury na maaaring bumalik si Okay-ran, lalo na't hinahanap siya ng pulis. Ngunit mukhang sigurado si Heng Jo na hindi na babalik doon si Okay-ran. Samantala, ang tumor sa utak ni Dae-hwan ay lalong lumalala at mas mahirap gamutin. Dahil dyan, ang kondisyon ng kanyang kalusugan ay lumalala araw-araw. Maya-maya, natapos ni Sang Tae ang pagpipinta sa dingding ng hospital. Gayunpaman, mukhang hindi nasisiyahan si Ji-wang dahil gusto niya ang butterfly sa painting. Sinubukan ni Gang Tae na hikayatin ang kanyang kapatid na sumunod sa kahilingan ng direktor ng hospital ngunit nagtantrum siya, at nauwi sila sa pisikalan. Sa sumunod na araw nagising si Sang Tae at narinig si Gang Tae na binabangungot. Gayunpaman, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay mukhang napakasaya, at ito ang unang pagkakataon. Nakita ni Sang Tae ang kaligayahan sa mukha ni Gang Tae at iniisip niya kung ano ang kanyang pinapangarap. Simula noon, si Sang Tae ay naging mas maalalahanin kay Gang Tae at sinubukang maging isang mabuting nakatatandang kapatid. Niliber pa siya ni Sang Tae para mananghalian sa isang restaurant at binigyan ang kanyang nakababatang kapatid ng baon. Dahil dito, labis na naantig at naluluha si Gang Tae dahil hindi niya ito inaasahan. Sa gulat niya, nandoon din si Moon Young, iginiit ni Moon Young na gusto niyang magkaroon ng kuya tulad ni Sang Tae. Nang marinig ito, naantig siya at tinanggap siya bilang kanyang nakababatang kapatid na babae. Sa huli, bumalik sina Gang Tae at Sang Tae upang manirahan ng magkasama sa Cursed Castle. Gayunpaman, lingid sa kanilang kaalaman, isang babae ang pumasok sa mga piitan ng Cursed Castle at kumuha ng rosé na hugis butterfly. Pagkatapos ay pumunta si Lee kay Moon Young upang sabihin sa kanya ang tungkol sa lumalalang kalusugan ni Dae-hwan. Sinusubukan niyang payuhan siyang maging mabait sa kanyang ama dahil ang kanyang ama ang tanging pamilya niya. Batay sa kanyang kritikal na kondisyon, malamang na hindi na mabubuhay si Dae-hwan. Si Moon Young ay nakikitang nag-iisip sa mga salita ni Lee. Sa kaibuturan, mahal na mahal niya ang kanyang ama. Pero sa kabilang banda, hindi niya kaya kalimutan ang nakaraang pagtrato ng kanyang ama na minsang nagtangkang patayin siya. Pagkatapos nito, pumunta si Mr. Lee kay Jury at sa kanyang ina para magpaalam dahil babalik siya sa Seoul. Samantala, si Gang Tae, nakakagising lang, ay nagulat sa pagtatalo ni Moon Young at Sang Tae sa mga karakter sa fairy tale na kanilang gagawin. Ayaw niyang pangalanan ang mga karakter sa kanyang fairy tale. Gayunpaman, iginiit ni Sang Tae na ang pagpapangalan ng karakter ay mahalaga upang gawin ito mas madali para sa mga mambabasa. Pagkatapos ay nagkwento siya ng kaunti tungkol sa mga tauhan sa mga fairy tale na kanyang isinusulat. Ang fairy tale ay kwento ng tatlong magkakaibigan, isang batang lalaki na walang pagkakakilanlan, isang maliit na batang babae na walang ekspresyon at isang batang lalaki na nakatira sa lungsod. Ipinaliwanag ni Moon Young na ang isang hindi kilalang batang lalaki ay kumakatawan kay Gang Tae. Ang walang ekspresyon na batang babae ay si Moon Young, at ang batang lalaki sa kahon ay si Sang Tae. Ang tatlo ay maglalakbay ng sama-sama at makakatagpo ng mga taong estranghero. Para sa susunod na kwento, pinili ni Moon Young na ilihim ito sa sinuman, kahit kay Gang Tae at Sang Tae. Sa ibang lugar, nakilala ni Sang Tae ang direktor ng hospital, na sinusubukang kumbinsihin siyang harapin ang kanyang trauma sa pagsasabing hindi lahat ng butterflies ay masama, at may mga mabubuti rin. Nang gabing iyon, sinamahan ni Gang Tae si Moon Young para uminom sa kanyang silid, kung saan sila ay nakikibahagi sa romantikong mga pag-uusap hanggang sa malasing siya at makatulog. Habang nililinas ang painting ni Sang Tae, hindi sinasadyang nakahanap si Gang Tae ng sobre sa mesa. Sa loob, may butterfly at isang piraso ng papel na nagsasabing may pupunta doon para salubungin si Sang Tae. Si Okay-ran ay inilagay ang sobre nang dumating siya sa Cursed Castle upang salubungin si Moon Young ilang linggo na ang nakararaan. Kinabukasan, tinutugma ni Gang Tae ang tala gamit ang isang tala na nakita niya sa silid ni Okay-ran para sa mga pahiwatig. Gayunpaman, bago niya ito magawa, pumunta doon si Heng Jo at sinabihan siyang tingnan ang lahat ng silid ng pasyente sa ikalawang palapag.
Samantala, nakasalubong ni Sang Tae si Pil Wong na nagpahinga. Pinupuri niya si Sang Tae sa pagpipinta sa dingding ng hospital. Pagkatapos ay sinabi ni Sang Tae na hindi siya mababayaran kung hindi siya gumuhit ng butterfly kahit natatakot siya sa mga butterfly. Iminungkahi ni Pil Wong na magpatuloy siya at subukang gawin at harapin ang kanyang trauma. Si Sang Tae pagkatapos ay sinabi na mula ngayon, susubukan niyang harapin ang kanyang trauma at hindi tumakas mula sa paru-paro. Pagkatapos ay sinabi niya ang tungkol sa pagpatay sa kanyang ina. Nang gabing iyon, si Sang Tae at ang kanyang ina uuwi na sana. Ngunit sa kalagitnaan, nakakita siya ng pusa at hinabol niya ito. Pagbalik niya, nakita niya ang kanyang ina ay nakahiga na walang buhay matapos siyang saksakin. Sa takot, hindi nang ahas tingnan ni Sang Tae ang mukha ni culprit na lumabas na isang babae at nakikita lamang ang hugis butterfly sa suot ng babae. Pagkatapos ay nilapitan siya ng salarin at pinagbantaan na papatayin siya kapag nagulat siya sa pulisya. Laking gulat ni Gang Tae dahil dati, may nakita siyang larawan ng isang babaeng nakasuot ng brose na hugis butterfly, at ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Do Wei Jae, ang ina ni Moon Young. Napagtatanto na ang ina ni Moon Young ang pumatay sa kanyang ina, nagalit si Gang Tae. Nakita ni Moon Young ang kanyang kalagayan at sinubukan niya tanungin kung ano ang nangyari. Gayunpaman, pinili ni Gang Tae na huwag pansinin si Moon Young. Nang gabing iyon, si Moon Young, nalilito sa biglaang pagbabago ng ugali ni Gang Tae, nag-order ng maraming pizza mula sa restaurant ni Jae-soo. Para lang pumunta doon si Jae-soo para tanungin niya ito tungkol kay Gang Tae. Gayunpaman, sinabi iyon ni Jae-soo hindi rin niya maintindihan si Gang Tae at hindi pa niya sinubukang intindihin siya. Sinubukan niyang tumulong kay Gang Tae sa pinakamabuting paraan sa pamamagitan ng palaging nasa tabi niya kapag nakaramdam siya ng sama ng loob at pagkabigo. Sa kabilang banda, pumunta si Gang Tae kay Ji-wang, at sinabi sa kanya na ang taong pumatay sa kanyang ina ay ang ina ni Moon Young. Sa una, determinado si Gang Tae na patayin ng salarin sa pagkawala ng kanyang ina. Pero ngayon, hindi niya magawa. Sobrang frustrated ang nararamdaman niya at gustong lumayo sa lahat ng ito. Umaasa lang siya na hindi malalaman ni Moon Young at Sang Tae ang katotohanan ito. Kinabukasan, nagpa siya si Moon Young at Sang Tae na kumuha ng group photo para i-publish ang kanilang storybook. Gayunpaman, nang malapit na silang kunan ng larawan, biglang dumating si Gang Tae na may eleganteng hitsura. At silang tatlo ay magkasamang kumukuha ng litrato bilang isang pamilya. Humingi ng tawad si Gang Tae kay Moon Young para sa kanyang pag-uugali kahapon at sinabi na mula ngayon, protektahan niya ang kanyang pamilya. Samantala, sa ospital, si Dae-hwan, na nasa kritikal na kondisyon, pinagsisisihan ang kanyang mga nakaraang kasalanan. Ilang taon na ang nakalilipas, narinig ni Dae-hwan ang tungkol sa isang kamakailang insidente ng pagpatay. Napagtanto niya kaagad na ang pagpatay ay isinagawa ng kanyang asawa, na sa tingin niya ay isang psychopath. Pagkatapos ay sinubukan niyang patayin ang kanyang asawa. Pagkatapos, ikinulong niya ang kanyang asawa sa basement. Nasaksihan ng lahat ng mga pangyayaring ito ni Moon Young, na 12 taong gulang pa lamang. Natatakot si Dae-hwan na ang kanyang anak magiging halimaw tulad ng kanyang ina balang araw, pagkatapos ay sinubukang patayin si Moon Young sa pamamagitan ng pananakal sa kanya. Samantala nakatanggap si Moon Young ng balita na namatay na si Dae-hwan. Pagkalipas ng ilang araw, nang dumating si Sang Tae sa hospital upang tapusin ang kanyang pagpipinta, laking gulat niya nang malaman niyang may ibang gumuhit ng butterfly sa kanyang painting. Pagkatapos ay sinabi ni Sang Tae kay Moon Young na ang paru-paro ang pumatay sa kanyang ina. Sa kabilang banda, agad na napansin ni Moon Young na ang butterfly sa painting ay halos kapareho ng sa kanyang ina na hugis butterfly, kaya agad siyang nabigla at nagpas siyang magmadaling umalis doon. Pagkatapos nito, sinubukan ni Gang Tae at Ji-wang na alamin kung sino ang gumuhit ng butterfly sa painting ni Sang Tae at kung gaano sila nabigla nang malaman na ang salarin ay si Heng-ja. Laking gulat ni Ji-wang at hindi inaasahan na si Heng-ja ay si Do Wei Jae, ang ina ni Moon Young na nagpa-plastic surgery. Siya ay nagtrabaho sa hospital sa loob ng maraming taon at lumalabas na sinasadya niya ito upang nakikita niya ang kanyang asawa na nabaliw at kalaunan ay namamatay. Matapos malaman ng masakit na katotohanan, si Moon Young humingi ng paumanhin kay Gang Tae at nakonsensya sa ginawa ng kanyang ina. Sinubukan ni Gang Tae na kumbensihin si Moon Young na siya ay ganap na inosente, ngunit tila masyadong bigo siya at nagpas siyang ikulong ang sarili. Hindi nagtagal, sa wakas ay binuksan ni Moon Young ang pinto ng kanyang kwarto at tinanong si Gang Tae at sabihin sa kanya ang lahat. Ipinaalam niya sa kanya na ang kanyang ina ay buhay pa at nakabalat kayo bilang si Heng-ja. Nang marinig ito, agad siyang naging hysterical habang hinihiling niya sa kanya na umalis doon at iligtas ang sarili. Gayunpaman, iginiit ni Gang Tae na hindi niya pababayaan si Moon Young na mag-isa at sinusubukang pakalmeyin siya. Si Sang Tae at ang ina ni Juri ay nagdala ng pagkain para kay Moon Young. Si Moon Young, napaluha siya habang humihingi ng tawad kay Sang Tae. Sinabi ni Sang Tae na patatawarin siya nito kapag natapos na niya ang kanyang pagkain. Hindi nagtagal, nakita ni Gang Tae ang fairy tale book ni Moon Young sa pintuan.
Nang binuksan niya ito, nakahanap siya ng liham na isinulat ni Heng John na naka-address kay Moon-young. Alam na baka si Moon-young ay sa panganib, gumawa ng plano si Gang Tae at Mr. Lee at hiniling kay Jae-soo at sa iba pa na tumulong sa pagprotekta kay Moon-young at Sang Tae. Hindi nagtagal, nagulat sina Mr. Lee at Sung Jae sa isang trending topic sa social media na nagulat ng final volume ng The Murder of the Witch of the West ay may publish sa lalong madaling panahon. Sa ibang lugar, nakipagkita pala si Heng Jo kay Sang Tae at nagawa niyang hikayatin itong sumama sa kanya. Malapit nang makita ni Gang Tae ang kanyang kapatid, pagkatapos ay nakatanggap ng tawag mula kay Sang Tae. Ang tumatawag pala ay si Heng Jo, na nagsabi sa kanya na si Sang Tae ay kasalukuyang kasama niya at nagtanong pumunta siya sa Cursed Castle. Sa kabilang banda, hiniling ni Mr. Lee kay Moon-young na sumama sa kanya sa dahilan na dadalhin siya nito sa kanyang ina. Bigla niyang napagtanto na nagsinungaling siya sa kanya. Sinadya niyang ilayo si Moon-young hanggat maaari, ayon sa plano niya inihanda kasama si Gang Tae. Gayunpaman, napansin niya ito at nagmamadaling bumalik sa Cursed Castle. Kasabay nito, dumating si Gang Tae sa Cursed Castle at nakita si Sang Tae na walang malay. Sa una, plano niyang saktan sina Moon-young at Sang Tae, pagkatapos ay pilitin si Gang Tae pumili ng isa sa kanila. Gayunpaman, wala si Moon-young sa Cursed Castle. Kaya naman hindi niya magawa ang plano, si Heng Jo, na sinisisi si Gang Tae sa pagbago ni Moon-young. Nagbibigay sa kanya ng dalawang pagpipilian, iwanan si Moon-young o iligtas si Sang Tae. Gayunpaman, iginiit niya na hindi niya iiwanan si Moon-young. Pagkatapos ay pinukaw siya ni Heng Jo sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya kung bakit niya pinatay ang kanyang ina. Sa oras na iyon, ang ina ni Gang Tae, na katatapos lang magtrabaho bilang isang kasambahay, ay nakakita ng kakaiba kay Moon-young sa personalidad at iminungkahi na suriin ni Heng Jo ang kalagayan ng pag-iisip ni Moon-young. Gayunpaman, dahil sa isang kislap ng pag-aalala para sa isang maliit na batang babae na pinalaki ng isang psychopathic na ina, pinatay ang ina ni Gang Tae. Nang marinig ito, agad na nagalit si Gang Tae at gustong patayin si Heng Jo. Gayunpaman, pagkatapos ay naalala niya si Moon-young at hindi tinuloy ang kanyang intensyon na patayin ang kanyang ina. Ngunit si Gang Tae ay hampasin siya gamit ang kanyang matalas na panulat. Kasabay nito, dumating si Moon-young, sinusubukang pigilan ang kanyang ina na patayin siya. Gayunpaman, nagawa ni Gang Tae na pigilan si Moon-young bago tuluyang bumagsak at nawalan ng malay. Isang galit na Heng Jo pagkatapos ay sinubukang patayin si Moon-young. Gayunpaman, ang aksyon ay napigilan ni Sang Tae, at hinampes sa ulo hanggang sa siya ay nahimatay. Hindi nagtagal, dumating si Ji-wang kasama ang mga pulis, na agad na inaresto si Heng Jo. Nang gabing iyon, si Gang Tae, lumapit kay Moon-young, na nakaupong mag-isa. Sinabi niyang maaalala niya ang pagkamatay ng kanyang ina kung patuloy itong nasa paligid niya. Tinapos niya ang kanyang kontrata kay Sang Tae, nangako na gagawin ang anumang gusto niya hanggat gusto nila. Gayunpaman, tumanggi si Sang Tae na iwan si Moon-young dahil itinuturing niya itong pamilya. Sinabi ni Moon-young kay Mr. Lee na magbibitiw siya bilang isang manunulat, at ibenta ang Cursed Castle, at pagkatapos ay mamuhay ng mag-isa. Sinubukan ni Gang Tae na hikayatin si Moon-young huwag kalimutan siya at si Sang Tae. Gayunpaman, tila bigo pa rin siya at nalulungkot sa ginawa ng kanyang ina sa kanila. Kinabukasan, nagtanim ng puno sa hospital sina Gang Tae at Sang Tae bilang alay sa kanilang ina. Nag-attach sila ng larawan nila ni Moon-young, na bahagi na ngayon ng kanilang pamilya. Samantala, hiniling ni Juri kay Moon-young na pumunta sa kanyang bahay dahil may sakit ang kanyang ina at gustong makipagkita kay Moon-young. Pumunta siya roon para bisitahin ang ina ni Juri. Gayunpaman, lumalabas si Sundok ay walang sakit, at sinadya niyang hilingin kay Moon-young na lumapit dahil nagluto siya ng masarap na pagkain. Pagkatapos ay pinakain niya si Moon-young at sinabihan siyang kumain dahil hindi pa siya kumakain nitong mga nakaraang araw. Kinagabihan, umuwi si Moon-young upang makitang gising pa rin si Sang Tae, naghihintay na dumating siya sa bahay. Ipinakita niya sa kanya ang isang sketch ng masayang mukha ni Gang Tae at sinabi sa kanya na ang pagiging isang ilustrador ay pangarap niya, at gusto niyang ipagmalaki ng kanyang ina. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Moon-young na lumuha. Kinabukasan, binisita ni Moon-young ang puno ng ina ni Gang Tae at humingi ng tawad. Si Gang Tae ay naroroon din at ipahayag ang kanyang pagmamahal para sa kanya. Gayunpaman, hindi ito pinapansin ni Moon-young at pagkatapos ay lumakad palayo. Hindi sumuko si Gang Tae, alam niyang mahal din siya nito. Sa huli, tinatanggap niya ang kanyang pagmamahal. Pagkatapos, si Sang Tae ay opisyal na naging isang ilustrador pagkatapos nagpasya si Lee na legal na kunin siya sa kanyang kumpanya. Sinimulan ni Moon-young na muling isulat ang kwento tungkol sa tatlong magkakaibigan, at si Sang Tae ang gaganap bilang ilustrador. Matapos bumuti ang mga bagay, nakita ni Moon-young si Heng Jo sa bilangguan at kinumpirma ang kanyang ina na siya ay ganap na naiiba sa kanyang ina at mabubuhay sa kanyang sariling mga termino at maging kanyang sarili.
Pagkatapos nito, pumunta si Mon-young sa OK Psychiatric Hospital para makita si Sang-tae, gumuguhit ng 3 butterflies sa kanyang pagpipinta upang kumatawan sa kwento ng 3 kaibigan na isinulat niya. Ang fairy tale ni Mon-young at Sang-tae sa wakas ay natapos at naipublish ang libro. Pagkatapos ay dinala niya ang libro sa puno ng kanyang ina upang ipakita iyon nang nagtagumpay siya sa pagiging isang ilustrador. Ang kaganapan sa paglabas para sa fairy tale book na Three Friends ay ginanap sa OK Psychiatric Hospital, kung saan si Mon-young, Gang-tae, at humalili si Sang-tae sa pagbabasa ng aklat. Pagkatapos ng event, ginulat sila ni Ji-wang, binibigyan sila ng camping car para gantimpalaan ang pagsusumikap ni Sang-tae sa pagpipinta ng mga landscape sa hospital ng dingding. Ang tatlo ay napunta sa mga ekskursyon, bumisita sa maraming lugar, at paggawa ng mga masasayang bagay. Dito nagtatapos ang serye. Salamat sa panonood, kaibigan.